Grabe guys. Just wow. Ang ganda. Ang ganda talaga. Ito na guys, pasok na tayo sa Museum of Sydney. Uy, Ibon, wag ka naman nang lumayo. Ikaw na nga lang sinusundan ko. Tignan niyo kung gaano lang tayo kalapit doon sa sikat na tower dito sa Sydney. Ayun lang siya. So dito tayo kakain ng ating brunch. Wow, ito na, the iconic clock. Ayan guys, always remember. Ayan, tumunog, $2.31 yung binayaran natin doon sa ride na yon. Ayun na, finally, nakita na natin yung Harbour Bridge. Hello, Ate Kit! Ayan, at kasama niya kanyang anak and asawa na si Ron and Sisi. Hello guys! I'm back again with another vlog, and for today's video, ito po ang ating first full day dito sa Australia, and now i-explore natin ang CBD or Central Business District ng Sydney. Okay? So this one po, itong Sydney, hindi po ito ang capital ng Australia. Just in case lang kung yung iba sa inyo akala ito, ang capital po is Canberra, but this one, yung Sydney tapos yung Melbourne, sila yung parang mas sikat na lugar dito sa Australia. And dito sa Sydney, masasabi ko sa inyo at dapat nyo i-expect dito sa vlog na to, meron kayong makikita na mga ferry, and also dito din yung sikat na Sydney Opera House and yung Circular Quay area. Madami pa tayong pupuntahan, kaya ngayon, let's start na. If ever guys, kung hindi nyo pa napapanood, ito po yung hotel natin, Park Regis City Center. So this one, maganda siya, and panoorin nyo na lang yung previous vlog. So kapag ka po magbubook kayo ng hotel sa Sydney, sa Melbourne, sa buong Australia, or kahit saan pa man kayo pupunta, meron po tayong code dito na pwede nyo magamit sa Agoda. 5 times yung pwedeng magamit yan, sa Klook naman 1 time for hotel and activities. Okay? Lagay ko na lang din yung link sa description and video comments para mas mabilis nyo siyang ma-redeem. So lakad na tayo muna papunta dito sa Westfield area. Ayan. Kakain kasi tayo guys sa Fortune Alley. Di ba sinasabi ko yun sa inyo kahapon? Kaya lang kasi hindi natin siya nagawa. And alam nyo kagabi, gutom na gutom ako kasi parang as a person na sanay sa kanin, ganyan, hindi po enough sa atin yung tinapay lang na kinain natin na bacon burger kahapon. And also yung gabi naman, sabaw-sabaw lang kasi siya eh. So, let's go. And para lang po aware kayo, ngayon po ay May 23, 11:40 AM. So, 20 degrees Celsius, cloudy. Tignan nyo kung gaano lang tayo kalapit doon sa sikat na tower dito sa Sydney. Ayun lang siya. Parang wala pang ilang minuto lang nating nilalakad, opo. So kahapon, 'di ba, pinakita ko sa inyo yung bilihan dito ng sapatos, yung On. So sabi ko ganyan, first day pa lang naman natin. So pagdesisyonan muna natin sa buong trip kung bibili natin siya, ganyan. Medyo namamahalan kasi, kung parang 11,000 pesos. Pero tignan nyo, sulit na sulit siya. Ito yung una po nating On na shoes. And alam niyo yung nagbabalat na siya. Sulit na kasi yung mismong pinakatela niya para nagbabalat na, ganun ang level. Pag-iisipan ko mabuti kasi wala tayong upcoming Japan trip pa this year. Kasi mura talaga yung On sa Japan. Pero kapag kukumparahin Hong Kong, Japan, tas ito yung namumurahan tayo sa price kung pagkukumparahin, eh wala nga tayong Hong Kong at Japan pa. Eh kasi yung mga susunod nating trip, meron siyang involvement of trekking at medyo hiking. So sabi ko, kailangan mag-decide. The iconic Chemist Warehouse. Pupunta tayo dyan sa mga susunod na araw. So dito tayo kakain ng ating brunch. Kasi yung hotel natin, wala siyang breakfast. Mahal kasi. Ang mahal kasi kapag kami ano pa mga breakfast yung kunyari kukunin mo hotel, sabi ko ano na lang tayo, breakfast na lang tayo sa labas. Ali dito naman sa Westfield. Kung dito lang kayo sa area ng museum, Westfield area, ganyan. Eh ano po, parang konting lakad lang, and yung mga pagkain naman dito nasa 5th floor lahat. Yan, punta lang kayo sa 5th floor. Then ang pagkain is nag-start ng $15. Ganun siya. Yung guys, sinasabihin ako sa inyo, sa panahon ngayon talaga, oo, napakadami natin pinagdadaanan. Ang kailangan po talaga natin ngayon ay pera, oo. Yan ang kailangan natin, pera.
Pera, Ivan. Pera ang magdadala sa iyo kung saan-saan. Joke lang. Pero totoo naman, kailangan naman talaga natin yung pera. Totoo naman yun. Ganda talaga nung ano dito. No escalator part. Sa Westfield. Hi! Nakikita niyo ba ako? Di pala. Kung kailan ko tinapat sa kanawa tapos. Pasensya na guys, kasi ngayon medyo nangangapa pa tayo sa paggamit itong camera natin. Bago na kasi yung camera na gamit natin. Oh, hindi ko siya fine-flex, sinasabi ko lang sa inyo. Kasi, nag-upgrade na po tayo ng Osmo Pocket 4. Yan. So, hindi, parang medyo magalaw yung mismong camera niya. Parang, kunyari, dito tayo sa gitna. Pumupunta siya dito sa left at saka sa right. Bakit ganon? Ba't kailangan magpunta-puntahan doon, Ivan? Ha? Oh, ayan. Nakatutok na ngayon sa atin. Natakot na siya. Ito na tayo! Welcome to Fortune Alley! Oh, naakala natin nung una ang Fusion Alley. Ayan, madaming upuan in fairness. Ito ang lugar ng tipidity. Tignan niyo yung mga food, super assorted. Ayan, merong mga ganito. Uy, ito yung masasarap, So, meron chili chicken, honey chicken, braised drumstick, sweet and sour pork, cumin chicken. Ano to? Fish flavored shredded pork. Galing Tapos, ayun, may mga ganon sila. Sige, check tayo. Bili tayo. Meron silang small meal box, tapos meron silang large meal box. Feeling ko sa small na lang tayo kasi before large yung in-order na, napakalaki guys. So, 16.5. Okay. Guys, ang dami. Ang laki-laki, ang dami-dami, opo. So, ang binili natin large. Kasi napakaliit pala ng small. Tada! Thank you so much. I'll pay via card, please. Sorry? Card? Yeah. Thank you. Ayan. Gcash ang pinanggamit natin. Thank you. So, ito yung ating food for today's video. And, ang laki niya, no? Kasi yung small niya, super liit naman. Sabi ko, okay, ito na lang. Para pang buong araw natin. And also, ang kinuha natin, tofu. O, di ba? May tofuhan tayo. May fish tayo. And also pork. Tapos rice. Steam rice lang yan. Pwede kayong fried rice. Kaya lang, sabi ko, parang mas okay lang yung normal lang na rice for us. And also, bumili tayo ng water. Ayan, may pa-water sila dito. Yan po. And Gcash ang pinambayad natin. So, kumain na tayo, guys. And alam nyo, parang for me, sulit to. $18 lang siya. $18.6. Tatlong meal na, tapos may isa ng rice. Usually kasi yung mga ganung presyo, pang isa lang dito, tapos small serving lang. Nakita nyo kahapon yung burger na binili natin. Parang, ano lang siya, tawag ng yung ramen $30 na agad. Tapos yung burger, nakalimutan ko $27 pa yung presyo. O, diba? Pero ito puno na. Ang kanghang, Lord. So, kumbaga, ang binalyo natin ngayon is quantity. Quantity over, though may quality din naman siya. Sarap ng fish. Ang hanglap. So, hindi siya tulad dun sa pagkain natin sa Pilipinas, medyo, siya, matabang-tabang. Sarap ng tofu. This one, check natin to. Puro spicy pala itong binili natin. Yung pork sakto lang. Hindi naman ganun ka-spicy. So far, ang gusto natin sa lahat itong fish. Again, hindi siya ganoon kalasa tulad sa Pilipinas, ha? Don't expect. Pero I like it. Itadakimasu. Japan. Tapos na tayo guys kumain and so far nabusog po tayo at satisfied tayo dun sa kinain natin kasi number 1 mura, number 2 is madaming serving, number 3 is parang feeling ko worth it yung price niya talaga. And now andito na ngayon tayo, papalakad tayo papunta sa QVB or Queen Victoria Building. And tingnan niyo itong nadadaanan natin ngayon. Alam niyo ba, mayroon tayong nakitang TikTok
or real yon sa Instagram. May nagsasabi doon na parang ito daw Sydney is parang it's giving the vibe of New York. To be honest, hindi din naman natin alam kasi hindi pa rin naman tayo na napupunta. Pero at least, di ba? Parang super liit na piece, parang merong resemblance. Nakikita natin ngayon. Tayo dito guys, ito yung QVB. Let's go! Bigyan yung daming tao. Ngayon po ay Sabado ha. Saturday ng umaga. Na ito na yung tram. Hindi pa tayo nakakasakay dyan dito sa trip na to. Ever kung gusto niyo ng pasalubong o meron dito downtown souvenirs. So, check tayo. Tignan natin kung magkano. Yung magnets nila, 3D magnets, $6.99. 3D postcards is $5.99. Yung normal na postcard, $1.50. Ito, meron silang toys. $8.99 isa. And this one, $7.99 isa. Yung talagang natural na magnet na meron tayo. And $29.99 naman pag apat na piraso. Diba? Ayan siya. Wow! Okay, andito na nga tayo sa Oceania ulit because nakakita na naman tayo ng Manuka Honey. Ito po yung Manuka Honey. Kano siya? $109.99. Super sikat dito niyan. Wow! Mga good works. Ito guys, sasakyan nating tram mamaya. And also, dito po, ayan, nakikita nyo to. Dito nyo ito-tap on yung Opal card, yung ita-tap off nyo din dito. And again, pwede American Express, Mastercard, and Visa. Mas madali na. Ay, hindi pala dito sa side na to. Doon pala tayo sa pakabaylang side. Nasa maling area tayo. Ayan, dito tayo. Doon guys sa area na yun merong tapan. Pagka nasa bandang bungad kayo ng train or tram, meron din dito. Pwede din dito i-ganyan-ganyan. Tuturo ko naman sa inyo later yan. Guys, so andito na ulit tayo sa loob ng QVB for the second time around. And, wala tayong bibilin dito. Mahal yung mga paninda dito. Mahal yung mga tinda dito. Ano lang tayo dito, moment-moment lang. Ikot-ikot lang tayo. Pero, wala. Ano tayo dito? Close ang ating mga wallet dito. Kasi ang mamahal ng mga paninda dito, tignan nyo. Dito sa side na to, Pandora. Dito sa side na to, Longchamp. YSL, Triumph, ano pa ba? Basta ang mahal guys sa mga tinda dito. Ang mahal ng mga shops. Basically, hindi siya yung parang Woolworths or Woolies levels. I know, magkaiba siyang category, pero gets niyo ba yung point ko? Hindi siya parang department store lang yung vibe, ganun. Wow! Ito na, the Iconic Clock. So guys, so dito sa side na to, nasa kabilang wing tayo. Coach ang meron dito. Meron ditong Polo, Ralph Lauren. Tapos may Swarovski there. Oh, diba? Yung mga binanggit kong brand. Pinakamahina, mga ano siguro
cup lang, 3,000 pa. Alam niyo yun? Ganun yung mga presyuhan talaga. Nag-quick exploration lang tayo dito sa QVB. And kapag pupunta po kayo here sa Sydney, make sure na mag-stop kayo dito para ma-feel nyo at ma-vibe nyo yung ganitong klaseng mall na iba yung interior. Kakaiba, hindi siya yung pangkaraniwan na modern. Then, paglabas, ayun na! Agad ang tram. Sige, sakay na tayo. Dito guys, magta-tap lang tayo here. Ayan. Tumunog. So, let's go here. Guys, nakasakay na tayo ngayon sa tram. And share ko lang sa inyo, dito sa side na to, ayan, nakikita niyo yung screen na yan. Always check, kasi kunyari, ayan, Bridge Street. Lalabas dyan kung ano yung mga nearest na tourist spot na meron dun sa station or tram stop ngayon. And pinakadulo tayo, Circular Quay. Kasi doon na yung Opera House sa side na yan. And also, tingnan nyo to, nakalagay dito, stop on and stop off every time. Always remember that. Kasi meron mga ibang sa ibang bansa na for example, pagka nag-tap ka na, hindi ka na magta-tap off. Pero dito, pagpasok nyo at paglabas. Is yung line. So, asan ba yung Circular Quay? Dito tayo sa L2 eh. Ayan, so andito na ngayon tayo sa Bridge Street. Then, Circular Quay tayo baba. Wait, nakikita nyo, masazoom ko. Ito. Dito sa pinakadulo ng L2, yung area ng mga ferihan and also yung Opera House. Before, yung tinuluyan natin na very central, dito siya malapit sa Chinatown. Pero tayo naman, yung atin ngayon, QVB naman malapit. Ayan pala, hanggang ngayon pala, nandito pa rin yung sticker, hindi pa pala natin natatanggal. Nung binili natin, nung unang punta natin dito. And also, itong Opal card nyo, pwede nyo to i-connect sa mismong application nila. Then, kahit hindi na kayo mag-top up kada punta nyo sa mga machine dito, kahit doon na lang mismo sa application, ko-connect nyo lang yung credit card nyo. So, nakalagay din dito na kapag papasok kayo, always tap on, because kapag kunyari hindi kayo nakapag-tap on, is magbabayad kayo ng $200 kapag nahuli kayo dito. Sayang din yun, ang laki-laking halaga nun. Ayan. So, saan tayo magta-tap? Dito na lang, kasi dito naman tayo pupunta. Ayan guys, always remember. Ayan, tumunog. $2.31 yung binayaran natin doon sa ride na yun. In fairness ang mahal. Ang mahal ng bawat biyahe dito, no? Na naman guys, yung mga naglilipada na to. Naalala ko, nung nagpunta tayo here, talagang parang yung napapanood natin sa Finding Nemo, ganun yung vibe niya. Limutan ko kung ano yung pinakatawag dun sa ibon na to. Lalagay ko na lang dito yung ibon na puti na yan, na kapag kunyari may time na lalapitan kayo at may time na parang alam nyo na yon, yung baka tumama sa ulo nyo ang kanilang ilalabas. Also, additional fun fact, though nasabi ko na to before, itong Hungry Jacks, yan po ang Burger King nila dito. Dahil for some reason, hindi nila pwedeng gamitin dito sa Australia ang pangalan na Burger King. Ayan, ito na yung mga wharf. So basically, meron dyang 5, 4, 3, 2 dyan na wharf. And hindi na muna tayo dyan sasakay. Nakaschedule tayo dyan is May 25. Kasama na natin yung ibang mga friends natin. And actually, iba sa kanila nandito na. Kaya lang, sinabi kong ganun, tatapusin muna natin yung mga ganap natin in life dito bago tayo makipag-meet up. Okay, para ma-check nyo mabuti, nakalagay naman dito kung anong wharf yung sasakyan nyo. For example, ang pinakasikat dyan is yung Paramata. Sikat yung Paramata na yan. Sikat din yung Taronga Zoo. Ayan, Wharf 4 siya. Sikat din yung Watson's Bay, Wharf 2. Darling Point. Sikat din. Ano pa ba yung mga ibang sikat? Barangaroo. Ayan, sikat din yan. Ano pa ba? Manly Beach. Ayan, sikat din yon. And magpupunta tayo ng Manly and Watson's Bay sa 25. Ayan. Sikat din tong Rose Bay eh. Nakikita din natin yan. Alam nyo, yung pagpunta natin dito ngayon, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nasisilayan si Opera House. Kahit napalakad na tayo doon. Gusto ko yung unang
tingin natin sa kanya dito sa trip na to, makikita niyo expression natin. Guys, kung kayo, meron kayong extra budget, meron kayong extra fund for hotels, kung sakali lang naman na gusto niyo na ganitong vibe, parang mas may recommend ko na dito kayo magstay. Kung meron kayong extra budget mahal kasi dito sa Circular Quay area. So tayo, sa sitwasyon natin, kung gusto niyo na medyo on a budget pero maganda naman na quality na hotels, i-check nyo yung nearby sa Chinatown, nearby sa Museum Station, and also nearby sa Westfield area. Ayan na, finally! Nakita na natin yung Harbor Bridge! But the bridge pa lang naman. And yung mismong Opera House, nasa tapat niya. Andito na yun, no? Sa side na to. Nakakoveran kasi nitong building eh. Sa loob ko, pero meron din palang ganito dito. Oh. Jet boating. Alam ko kasi sa Brisbane yan eh. I mean saan yan? Sa Gold Coast. Saka sa Queenstown. Meron din pala dito. Kano siya? Ito yung booth if ever you want. Siyempre, lumapit-lapit lang tayo. Tapos tinignan lang natin. $65 po. Per person. Ayan. And tomorrow, meron tayong ticket for Vivid Sydney. Dito sa side na to, merong mga restaurants and also may mga shop na pwede nyong bilhan ng mga souvenirs. Kung gusto nyo, dyan sa side na yan. Guys, parang feeling ko andito na. Makikita na natin. Okay. In 3, 2, 1. Tadan! Welcome to Sydney Opera House, guys! Alam niyo yun, kahit pinakita, ayan, nakita na natin. Kahit pinakita ko sa inyo, hindi ko makita sa screen kasi medyo malabo pa nga yung mata natin ngayon. Grabe guys. Just wow. Ang ganda. Ang ganda talaga. Diba? Tapos isipin nyo, mamaya iilaw yan, mamayang gabi. Because of the Vivid Sydney. Ganun siya. Kaya nagpupunta tayo dito, lagi ko naaalala na super tanda na niya. I mean, super tagal na niya kasi kaedad niya yung mother ko halos. 1973 kasi ito nag-open. Ganun siya. And, ang sabi nga nila, hindi kayo nakarating dito sa Sydney kung wala kayong stop dito sa Opera House. And alam nyo, yung restaurant here sa baba, masarap dyan yung food. Kung meron kayo extra budget, pwede din kayo kumain dito. Yung fish and chips, if I'm not mistaken, kumain tayo dyan ng fish and chips. Kasi nag-book tayo ng tour dito sa Klook. So if ever yung tour na binook natin before, ilalagay ko na lang dito sa description para pwede nyo mag-book. May kasama na yung pagkain. Then dito, may mga options na pwede kainan. Ay, hello po! Hi! Nag-vlog ako! Hello! Hello! Taga-turista po kayo? Yes po. Turista. Dito ka. 1, 2, 3. O diba? First Filipino encounter natin dito sa Sydney. Taga-Qatar sila. Palapit na tayo. Ayan na! Guys, ang andito ngayon, kasi ang mga imi-meet natin dito, konti lang eh. Kasi originally, madami guys tayo dito dapat sa Australia. Pero, nabawasan hanggang mayroong mga naging last people standing. Last people, hindi lang kasi isa. So, originally, yung mga creator-verse Japan people, kasama natin dito. Pero nagkaroon ng mga kanya-kanyang ganap errands in life. So, ang matutuloy lang is si The Sensons, si Chuck and Joe, si Mami Heidi, and also si JM. And si JM tomorrow, si The Sensons sa 26 pa, si Mami Heidi andito na, and also si Chuck and Joe. Pero sabi ko tomorrow natin sila i-meet. Bali for context lang, ngayon po ay May 23 habang finifilm natin to. And our favorite spot! Tanan! That one! And ito yung view dito sa side na to. Ay nako, moment lang. And alam nyo, kasi hindi naman tayo nakikisabay sa puso, di ba? Hindi naman tayo ganong klaseng tao. Pero, kanina na nandun tayo sa loob ng tram, nasa loob tayo ng mall. Mahangin dito, pero malamig din siya eh. It's just that siguro balat ko lang talaga, balat kapal ganon. So parang tawag doon, sabi ko, ay my god, naiinitan ako. Sana pala medyo light jacket lang kasi medyo makapal tong jacket natin. Sabi ko ganun, ay, light jacket pala pagka ganito for me. Pero feeling ko, for everyone, feeling ko, tama na yung ganito na medyo makapal-kapal siya ng slide. Pwede na yung ganyan. Ito, may sign na dito. Itong Vivid Sydney. If ever, para makita nyo yung mga details tungkol dyan, type nyo lang to vividsydney.com. And again, hindi po siya nangyayari ng all year round. May specific months lang and days yan. Lalagay ko dito yung for this year. Yan.
Para may guide kayo. Yung date, lalagay ko dyan sa screen. Lakad tayo dito. I love it here. I love it so much. Pero later, it will rain here. But still, we love it so much. Hoy, Ibon, wag ka naman nang lumayo. Ikaw na nga lang sinusundan ko. Lalayuan mo pa ako. Ba't naman ganun? Ang sama-sama mo naman. Ha? So, welcome po sa ating favorite spot. So, kapag pupunta kayo dito sa Sydney, specifically dito sa Opera House, ito pong paupuan na to sa ilalim na to, yung gustong-gusto kong view. Kasi kunyari, uupo lang tayo dyan. Kunyari, uupo lang tayo dito. Nakaganyan. Naalala ko may time na parang 2 hours tayo nakaupo dito. Nakaganyan tayo. And, ito yung view natin sa taas. Diba? Gusto niyo yun? Ito yung view, tapos hindi nakaka-aesthetic yung upuan natin dito. I mean, yung way of pag-upo Hindi upuan, okay siya. Nako-comfy-comfyhan tayo dyan sa upuan. O, tingnan nyo, hindi na naman sa atin humarap yung camera. Ano yun? O, sumapakit, ayaw mo ba akong nasa loob ng frame? Ayan. Umaandar na yung mga ferry. Sasakay tayo dyan. Pero hindi ngayon muna. Guys, quick moment lang doon. Umpo lang tayo dyan. Kasi araw-araw tayo mabalik dito. Alam nyo, ewan ko, yan yung comfort place ko dito sa Sydney. Kaya if ever kapag ka nalalaman yung nasa Sydney po tayo, always expect na meron tayong time na uupo tayo dyan. Within the day, every day, ganyan, meron. Ngayon guys, pupunta naman tayo dun sa kabilang side. Kasi kung gusto nyo nang malaki talaga yung view ng Opera House, dapat magpunta kayo dito sa Museum Park Club. And also, andyan din yung Pancake on the Rocks. Yung area na yan, madami din dyan mga cafe at mga kainan. Dadaling ko kayo dun ngayon. And na guys, tignan nyo. So, hindi kasi dito yung mabilisan nilang pagkalaw eh. Dun pa. Yan yung jet boating. Ano yan? Gaganon-ganon yan. Ito na ngayon tayo guys. Sa left side, pagkalabas niya dito sa tram station. Dito yung MCA. Yung museum na sikat. Medyo magandang angulo, kaya lang kasi magbabayad ng entrance. Kaya parang ayoko muna. Tinitingnan ko muna. Pagka ganitong season, super daming mga ganyan. Branding ng Vivid Sydney. Meron ding mga booth dito, yung mga brands. Siguro kapag kagabi, meron sila mga kanya-kanyang pakulo. O diba, tignan nyo. From afar, mas maganda yung view ng Opera House. Kunyari, dito kayo, kasi doon na masyado naka-zoom. Dito, mas malaki natin siya makikita ba? Ayan. Ayun, ang galing. Saka biglang parang aambo na naman. Biglang para bang uulan, ganun-ganon. Currently here guys, ngayon sa 4th floor ng MCA. And naalala niyo ba itong view na to? Itong viewpoint na to? So basically guys, this one, free siya pala. Like if ever kapag pupunta kayo MCA, magpunta kayong 4th floor sa Canvas Restaurant kayo lumabas, then ito yung makikita nyong view. So basically, before kasi nung nagpunta tayo dito, talagang pinakapakay natin is museum. Kaya hindi natin na alam na ito pala ay kasama na to sa parang free spot. Kasi yung entrance dito para sa restaurant. O diba? Ang lakas ng ulan, tignan nyo, umuulan. Ba yan? Since tag-ulan dito guys, and tignan nyo, hindi tayo makakalibot sa mga open area or open field. Pumunta na muna tayo sa museum. Hindi pa natin napupuntahan kasi National Museum dito sa Sydney. And malapit lang siya sa Circular Quay area. And alam nyo, before tayo makapunta doon, sa mga madadaanan, napakadaming mga installation ng Vivid Sydney. Yung Vivid Sydney kasi hindi lang siya, for example, Luneta Park. Hindi lang siya doon sa Luneta Park. Sa buong Sydney, merong mga iba't ibang sa Barangaroo area, Circular Quay area, and even sa Town Hall, mga ganyan. Merong mga iba't ibang installation. And kapag kagabi, lahat yan iilaw ng sabay-sabay. Ito, meron. Nilalaro-laro nila dyan. Alam nyo guys, umi-stop lang tayo dito. Tapos papakita ko lang sa inyo yung nakikita ng mata natin by means of showing it sa inyo sa camera. Nakikita nyo yan? And also, itong side na to, talagang ano siya, no? What do you call this? Talagang mararamdaman mo yung vibe na wala ka sa Pilipinas, na nasa ibang bansa ka talaga. Kasi may mga time na gano'n, na naglalakad-lakad lang tayo, pero nagsisink in sa atin na, nasa ibang bansa na pala tayo. Kasi usually kapag kunyari, magpupunta kayo sa Southeast Asia, pagka kasi Thailand, Indonesia, Malaysia, meron parang pagkakahawig eh. Pero kapag sa mga ganitong klaseng lugar, talagang parang nasa ibang bansa na talaga tayo. Ang katawa. And guys, magna 99k na tayo mamayang gabi. Ganun kalala. Pero ang wini-wish ko lang sana kay Lord na kung sakali mag 100k na tayo, sana sa Pilipinas tayo sa Pilipinas tayo abutan na mag 100k.
Para alalang, para kapag ka kunyari, kasi matatandaan ko yun eh. Yung kapag sasabihin na ganyan na, saan ka nag 100? Asan ka nun? Nasa Pilipinas. Di ba? May laman. So if ever kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so sa point na to, okay? So na, welcome sa Museum of Sydney. Ito na guys, pasok na tayo sa Museum of Sydney. Tanananan. Let's go. This is what it looks like. Dito na ngayon tayo guys sa loob ng museum. And walang bayad po dito. Walang ticket, ganyan. Though, dun sa pinaka-reception area, tatanungin kayo doon kung taga saan kayo. Then, i-register lang nila na from the Philippines, ganyan. Then, okay na. Bali ngayon, magsimula na muna tayo dito sa second floor, pababa sa first floor. Pasok tayo muna dito. Ang galing naman, dig site agad yung ating bungad dito. Alam mo, it's giving na parang horror-horror pala to. No? Ay, wow. Ito itsura. Ang interactive, oh. Merong mga... Ayan. May mga pieces na parang nakakat-cut doon, tapos iaayos nyo. Ganun din doon sa kabila. Gagawin nyo siyang ganito. Ang galing! Tapos dito tignan nyo, merong drawingan dito. Special find sheet. Yung mga ganyan. Dito tayo sa side na to. Na para bang nasa time zone lang sa Tom's World. Kiling! You guys, kung ano yung nagpapa-special dito sa National Museum, ginawa ito doon mismo sa first government house dito sa Australia. Nakalagay naman na din yun sa entrance pagka pupunta kayo dito. Claiming country. Occupying country. Puro mga ganito yung makikita nyo dito. Puro mga sand, gravel, mga parang, ano yan yung parang paso or vase na basag-basag, ganyan. Mga antiques and artifacts. Alam nyo ba guys, itong museum na ito nagbukas noong 1995. Meron dito mga nagpe-play na videos, mga informative videos, like that. Basically guys, makakakita kayo dito ng mga remains ng walls, ng buildings from 1700s. Yun yung pinapakita ko sa inyo sa videos. Ay, ganda ng view na to. Kita yung labas. Dito tayo nagpicture kanina. Sa side na yan. So, ganyan lang kabilis guys. Tapos na tayo dito sa museum. And actually, again, yung mga walls, foundations lang, yung mga makikita dito. Nung una, nung hindi pa natin alam at nakikita online kung ano yung mga possible na pwede nating makita here, ina-expect ko na parang yung history, I mean yung deep history, not only yung mga ibang history about sa mga foundation. Like yung deep history ng Australia, yung connections niya sa British people, parang mga ganyan yung parang akala ko na meron dito nung una. And napakabilis lang. So, may first floor, may second floor, tapos ito, ground floor. So, makikita nyo lang doon, may mga interactive na rooms at meron ding mga audiovisual rooms na mga makikita nyo na pwede kayong manood, umupo, ganyan. And again, libre lang naman dito. Kung meron kayo extra time, pwede kayo magpunta here. Now guys, tignan nyo, gabi na po dito. And actually, anong oras na ba? Wait. 5 o'clock pa lang, pero ganito na yung itsura niya. Medyo madilim siya in person. Dito sa camera parang medyo maliwaliwanag. So, pupunta tayong Westfield again. Kagagaling lang natin sa ating hotel. So, may ginawa lang tayo there. Mimit natin ngayon ang ating pinsang buo. Kasi may pinsang buo tayo dito. Like, first cousin dito sa
Sydney. Actually, ala sila sa mismong Sydney CBD area, pero nandito sila sa area na to ng Australia. So parang nasa outskirts ata sila. Outskirts! So, lakad na tayo. To. Actually, sabi nila, puntahan na lang daw nila ako sa hotel. Kaya lang sabi ko, no, okay lang, huwag na. Ako na lang pupunta sa inyo. Doon sa Westfield na lang. Basically, Ate Kit yung pangalan niya, Laila. Yung mismong name niya talaga. So, yung mother niya and yung father ko, magkapatid. Ganon. So, father side. Ko pa sana gustong puntahan natin ngayon. Gusto ko din puntahan sana yung University of Sydney. Do open area siya, maulan ngayon. Titignan ko na lang tomorrow kung pwede. Kapag kakasama natin yung mga ibang travel vlogger friends natin naman. Konting lakad lang. Westfield na agad. Guys, naawa ako dun sa nakita ko sa kanto. Kasi nadapa si ate. O di pa gusto niyo yun, kinuwento ko pa sa inyo nadapa si ate. So, both strangers naman sila. Nadapa si ate kasi madulas nga umuulan dito. So, si kuya, in-offer niya yung kamay niya. Tapos, in-ignore siya ni ate. So, yun parang na-feel bad ako kay kuya. Parang ang lungkot niya kasi hindi hinawakan, hindi ginrab yung kamay niya na parang inaccept yung help na binibigay niya. Wala. Nakita ko yung lungkot sa face niya. Like parang nalungkot. Pati tuloy ako nalungkot din. Kaya doon din tayo aakyat sa level 5 dahil doon tayo magmi-meet with our cousin and niece and matawag? Brother-in-law? Brother-in-law din matawag kapag asawa ng cousin mo? Cousin-in-law na? May ganun ba? Hindi ko alam. Basta ganun. Hello guys! So ngayon, andito ngayon tayo sa Duty King. And ito yung isang Thai restaurant dito. At ngayon, kasama na natin yung pinsan ko na sinasabi ko sa inyo kanina. Nasa father side. At nakatira siya dito sa Sydney area. Hello, Ate Kit! Ayan! At kasama niya ang kanyang anak and asawa na si Ron and Sisi! Ayan, tingnan nyo nga naman guys. Nandito na sila sa Australia, living the best life. Ayan. So ano naman masasabi mo sa pamumuhay dito sa Australia? Masaya. Masaya. How long ka na dito? Gusto mo yung ambush interview pala to? Impromptu. Mumaya, 2015. 2015 ka na dito? 11. 11 years na. Oo. And guys, alam nyo, tinatanong ko siya dito. Nakabili na po siya dito ng property. O, diba? Gusto mo yung kinuwento dito? Makikita to ng mga viewers and mga pinsan mo. So, sabi kong ganon, pagbalik natin dito next time, alam nyo yan, winter tayo bumabalik. Gusto kong ibisitahin siya dito at mag-i-stay tayo doon. Mag-i-stay tayo doon sa area niya. And karamihan kasi dito na Pilipino, nasa outside ng CBD, no? Yeah. Oo, sa outside. Saan yung pangalan ng area niyo lang? Schofield. Schofields. Diba? Schofields. Ang lakas maka-Ann Curtis na accent niya, no? Parang Ann Curtis yung accent mo. So, yun, kumain na tayo dito ng dinner. And ganyan ko na lang ulit sila nakita after long period of time, na? Yeah. Parang huling kita ko sa'yo. Thank you. Ilang taon na, no? Siguro baby ka pa. Oo, tapos nagsasabi-sabihan pa tayo sa about sa vlogging, no? Kasi dati, isa si Ate Kit sa parang sinasabi ko. Di ba sinasabi ko sa yung vlogging dati? Ano ka pa? Na parang nahihiya pa ako nun. Oo. Tsaka, umpisa, parang mga first videos mo pa lang na... TikTok na ba ako nun? Or YouTube? Wala pa. YouTube. O, diba? Tingnan nyo. Guys, konti pa lang nanonood doon. Siguro mga 5-5 lang. 50-50. Tapos ako pa yung 10 times doon. Nire-replay ng mga pinsan. Oo. Pero thank you so much dahil ngayon nanonood na kayo. And, yun. Kain na tayo. Yay! Hello guys! So now, we're back here na sa ating hotel. Tapos na ang mga ganap natin for today's video. Basically, ang ginawa natin ngayon is in-explore lang natin ang entire... Wah! Entire! Grabe! Ay, ba entire? Ang laki-laki! So, yung CBD, in-explore lang natin siya. And ang ginawa natin, pinuntahan lang natin yung Circular Quay area, yung Opera House, and also yung QVB, and pumunta tayo ng Westfield, ganyan. And also, pinuntahan natin yung museum. Actually, kasama nga talaga sa itinerary natin is pupunta tayo sa University of Sydney. Though, open air kasi siya eh. Like, yung ulan, ang lakas ng ulan dito ngayong punta natin. And alam niyo naman kapag umuulan, mahirap kumilos. Lalo na kapag kami dalang camera, super hirap. So, sabi ko gano'n, ay sayang. Pwede naman sa mga susunod na araw. Kasi, ito
Papakita ko dito yung itsura ng University of Sydney. Diyan kasi, may mga nagre-record din sa atin ng mga Sydney-based na Filipinos na pwede naman daw tayo diyang mag-video. Siyempre, hindi naman tayo mag-iingay. And also, sa labas naman siya, yung exterior niya or yung mismong itsura, ang ganda kasi. So, sabi ko, parang maganda mag-photoshoot doon. Pero, wala. Ang lakas ng ulan and also gloomy. And, luckily, ang ating cousin na si Ate Kate ay nakipagkita din sa atin. Kasi ang tagal na eh. Ang tagal, nung unang punta pa lang natin dito sa Sydney, nag-message na kami. Kaya lang nahihiya kasi ako. Alam nyo yan, may thing sa akin na mahihiyain ako kapag ka ako'y nagde-demand for a meet-up. Alam nyo yun? Super nahihiya ako kapag ka nagde-demand ako for meet-up. Kasi number one, iistorbohin ko yung, tawag doon, yung schedule. Nahihiya ako na kasi baka mamaya may mga ginagawa, ganyan, or what, and also, wala lang, nahihiya lang ako. Pero sabi niya sa akin, ba't daw mahihiya ako siya, pinsan ko siya, which is totoo naman. Totoo naman. Kaya sabi ko, next time, pagbalik natin sa Australia, pero sa ano na kasi tayo babalik dito, sa susunod na winter na lang siguro, ano ay ba, taon-taon ka mag-Australia, ang mahal-mahal dito. Level. Pero ang mahal kasi guys talaga sa Australia, alam niyo yan. And, sabi ko kasi sa kanya, originally, itong trip natin ngayon is dapat Sydney siya, tapos Tasmania. Yung Tasmania po, ilalagay ko dito itsura ng mapa. Diyan dapat tayo pupunta pa. Kaya lang, mayroon kasi tayong event na need attendant sa Pilipinas around May 29. Kaya na-cut short din yung trip natin. So, super important kasi ng event na yon na need nating i-grace. So, uwi tayo. Kumaga dapat, yun yung pang Tasmania part natin. Kaya babalik na lang tayo soon. Madami pa naman tayong pwedeng ma-explore dito sa Australia. Number 1, andyan pa yung Perth, Canberra, Adelaide, ayan. And also, mga Darwin. Gusto kong puntahan kasi lahat kahit sabihin natin hindi siya ganoon kasing buhay ng Melbourne and also ng Sydney. Kasi syempre, aside from that, gusto ko din sulitin naman yung visa natin. Nasulit na nga natin, nakakatuwa eh. Kasi pangatlong beses na natin ngayon. And sa mga hindi po kasi nakakaalam dyan, namali po tayo ng pindot na dapat ay good for 1 year, good for 10 years po ang visa na pindot natin. Which is, in order for us to ROI or ma-return of investment yon, kailangan nating bumalik ng 7 times sa Australia. So far, nakakatatlo naman na tayo, so meron pang 4. Pero 10 years guys 10 years pa yung visa natin. So 2035 pa siya mag-end. Ano pa lang ngayon? 2026, mahaba-haba pa, di ba? So, ganun. Pero, may mga time naman kasi na ang gusto kong gawin natin, itong Australia, specifically Sydney or Melbourne, para magiging jumping or stepping stone natin sila. Stepping stone talaga. Yung parang kunyari, from Manila to Sydney, then pupunta na naman tayo ng New Zealand, or Manila to Sydney, then pupunta naman tayo ng Fiji, or ganyan. And siguro pa-prioritize natin next time is yung Fiji since visa-free lang din naman yon sa Pilipinas. Yung mga island countries na yan, Fiji, Vanuatu, Samoa, ganyan, and so on. And I'm so happy because nasasatisfy ako kapag nagpupunta tayo ng Australia, specifically Sydney. Or Melbourne, And even din naman yung Queensland. Pero dito kasi, nag-e-enjoy ako sa mga ferry-ferryhan. Like, tinitingnan ko lang siya, hindi pa tayo sumasakay kasi gusto kong intayin yung mga friends natin na padating pa lang. Sabi ko, oh my God, talaga nakaka-enjoy. Parang ang sarap lang mag-moment na magbalik-balikan ka lang na ganyan. Yun nga lang, maulan lang yung punta natin ngayon. Ang ganda sana nung unang punta natin, malamig, pero maaraw, ganyan. Kaya lang, based sa nakikita natin sa application, ayan, meron po kasi tayong nag-check tayo dito syempre sa weather application. Yung mga susunod na araw ay maulan. Maulan ng mga susunod na araw, saglit lang tayo dito. 'Di ba? Ganun siya. So, yun lang naman so far ang ginawa natin ngayong araw. If ever kapag pupunta kayo dito sa Sydney, ang masasuggest ko lang sa inyo, stay around museum area, or central area, or sa mga Chinatown area, or kung may budget kayong extra sa Circular Quay area, ganyan. And kung gusto niyo naman na mas mura, doon kayo sa medyo malayo sa central station na ganyan. Kayo na lang bahala mag-check. Yun nga lang, gagastos kayo sa train talaga or sa tram, di ba? So, yun lang po so far ang ating experience for today's video. And madami pa po tayo magiging ganap sa mga susunod na araw dahil may kasama na tayo after this vlog. And ang nakaschedule for tomorrow, ang meet natin si Mami Heidi, si Chuck and Joe, and also si JM Banquisio. Kaya lang, I'm not sure kay Chuck and Joe and JM, parang
gabi or hapon nating imi-meet or tanghali. Hindi ko alam kasi bukas pa lang dadating si JM. Tapos si Chuck and Joe, andito na sila. Kaya lang, hindi ko din alam kasi yung plano nila because na-inform nila tayo na parang gusto nila dito is chill-chill lang. Parang gusto nila relax trip. So siguro bukas ng gabi. Pero si Mami Heidi, 9 a.m. 9 a.m. magmi-meet na kami. Like, nag-call kami kanina. So, meron gusto punta si Mami Heidi kasi first time niya lang din dito. Sabi ko nga, Mami Heidi, gusto mo 11 or 12? Tayo mag-meet, ganyan. Kasi meron pa tayo gagawin dun. Pero, sabi niya ganun, gusto mo mag-meet tayo ng morning, mag-picture-picture tayo sa ganun. Talagang picture-picture, no? So, sige, sabi ko ganun, sige, Mami Heidi, go! Sabi ko naman na ganyan. Kasi nakakatuwa din kasama si Mami Heidi. Ano siya? Parang siyang Gen Z vlogger din. Parang ganun. Ano siya? Go with the flow. Okay? So, yun yung mga dapat yung abangan pa dito sa series na to. At mayroon pa tayong mga pupuntahan na mga iba't ibang area sa susunod, which is pupunta pa tayo sa Manly Beach and also Watson's Bay. Okay? Again, Ivan De Guzman po. And if ever ka di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so dahil malapit na tayo mag 100,000 subscribers! Plus, kung di pa kayo nakafollow sa mga ibang social media platforms natin, ting! Andyan po lahat yan. Again, Ivan De Guzman po. So, yun lang. Thanks! Bye-bye!